pinagmamalasakit nyo ba yung kaluluwa ng mga kapatid? Kung ang kaluluwa ng mga kapatid ang pinagmamalasakit ninyo, abay magpatanong ka, Brad Daniel. Ayan, si Brad Romel, yun lang naman ang gusto niya. Ayaw mong makipagdebate. O sige, Brad Daniel. O, set aside na natin ang debate. O, dapat, pwede ka pong tanungin. Ako nga, alam mo, may konsepto pa nga ako ng itatitle Kasi di ba, itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ang iniisip ko pa nga, kung may tanong, may rason. Dapat ganun O di ba? Kung may tanong, may rason. Ang problema ngayon, nawawala Tsaka ito pa, brother, di ba ang pinakamabuting kaloob, ito, galing kay Brad Elito, ang pinakamabuting kaloob ay kunin mo yung pinakamataas. Ano ba yung pinakamataas? Yung pagiging worker. Di ba? Paglilingkod sa kapatiran. Tinitignan ko ngayon, sino ba ang papalit kay kuya? Halimbawa lang hindi ko sinabing sino sa mga anak niya ang tinitrain niya na maging worker o maging gaya niya nung kapanahonan ni Brother Eli? Sabi yun ang pinakamataas Bilang isang magulang, lahat ng anak mo, pag-aralin mo ng ministerial. Gawin mong alalay mo, gawin mong i-train mo na. Di ba? Ito pa, kung yun ang pinakamataas sa lahat, bakit nawala si Sislo sa panel? Ako, brother, ang dami palang observation. Kasi yun ang pinakamataas Ngayon, sa tingin mo, kung buhay si Brad Eli, aalis ba si Sislos doon? Hindi. Actually, hindi naman siya umalis Inalis siya. Ayun nga, ibig sabihin, may something. Yes. Yes, merong something. Meron? Bakit? Brad Romel? Ano yung something? Ano nga ba yun? Makichismis. Hindi mo kasi pwedeng maging yes man si Ate Luz. Yes. Si Ate Luz kasi transparent siya. Pinili niya magtanim na lang kaysa maging yes man. Correct. Diba? Yun, actually, Brad Romel, yun nga yung sabi ko Sagutin lang ng mga, ako mismo, I will convince the exiters na bumalik tayo. Tara mga kapatid, bumalik tayo dahil bumalik na yung dati. Kaya lang, ano po yun mga kapatid? Suntok sa buwan po yun. Sabihin natin, mga kapatid, balik na tayo. Pumunta na yung espiritu ni Brad Eli kay Kuya. Tingnan mo, brother, yung consultation na wala rin Alam mo ba, napaka-importante ng consultation? Yes, Yung panahon ni Brad Eli, may mga mag-asawang maghihiwalay na. Dahil sa consultation, hindi naghihiwalay. Yes. Kumbaga may mga napipigilan na mga masasamang gawain, masasamang balak dahil sa consultation. Actually, Ngayon, asa na yung consultation? Actually, yung pong consultation, meron pong pros and cons. Sa kanya. Meron kasing pero mas marami yung yung kabutihan na naidulot noong consultation. Kagaya naman po? Kagaya nung sinabi mo, merong mag-asawa dapat na nanganib na masira yung pamilya, magkahiwalay, dumulog sa consultation. Napigilan noong magandang advice. Kasi yun yung pinupuntahan nung ni Reyna Candace. Biruin mo, from Ethiopia, pupunta siya sa Jerusalem para makinig ng aral, makinig ng karunungan at payo ni Haring Solomon. Gaano yung katagal na biyahe yun? Imagine wala pa namang ang sasakyan lang nila noon, kamelyo. Pero pinitiis nila just to hear wisdom kay Haring Solomon. Napaka-importante nun, brother, yung karunungan ng isang mangangaral. Yes. Kaya nga, sabi sa Biblia, magsipagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Utos yun Utos yun. Magtanong sa saserdote. Ikaw ngayon yung saserdote. Magtatanong yung mga kapatid. Ayaw mong magpatanong. Pag nagtanong, para ka si Kibuloy. If you are truly the Son of God, you will not ask, where can you find this? Where can you find that? If that is the sign I saw in you, you are truly a child of the devil. Ganyan ang nangyayari kay Daniel Rason. Saka wala nang debate, tinalo na raw niya yung tatay nila Di ba yung nasabi ni Kibuloy?
Oo. Eh parang mukhang doon yata natuto si kuya. Hindi, joke lang kuya. Hindi, kuya, alam mo, sa totoo lang, ano, okay ka eh. Okay kang sidekick. Hindi, pero biro. Kasi nung sidekick siya ni Brad Allen, dami niyang naisasuggest eh. Siguro hindi pa siguro sawa si kuya doon sa buhay na yung nangyayari ngayon bilang isang sa media, hindi pa siya sawa doon eh. Kasi hanggang ngayon na media pa rin ang gusto niya eh. 'Di ba nung namatay si Brad Ellie, andyan yung KD Rock. Yung naging host pa siya ng KD Rock, 'di ba? So sabi ko, instead na i-host mo sa KD Rock, bakit hindi mo ibigay yung oras mo sa kapatiran? Magtanong kayo. Yan yung, kunin mo na yung oras na yun. So, nakikita ko na hindi siya dedicated. Hindi katulad ni Brad Ellie. Hindi alam ng mga bagong kapatid yan. Hindi ganun ka-dedicated si kuya. Si Brad Ellie, nasa ospital na naka-dextrose, tumatakas pa para mangaral. Hindi, tsaka si kuya kasi laki na sa yaman eh. Parang na-enjoy niya yung halimbawa ito. Hindi ko alam itong KD Rock na ito ha. Kasi ito ba yung sinasabi ni Brad Ellie noon na inihanda niya para sa kapatiran? Hindi po, brother. Kapag nagkaroon. Hindi po. Ano pa? Hindi po yun yung yung nabili natin na property. Ang nakabili po, hindi po si Brad Ellie ha. Ang nakabili ang iglesia. Property yun ng iglesia. Pero Yes. hindi po yun yung KD Rock. Ano po yun? Nasa Doña Orani. Ang nagse-separate po doon yung barangay road ng Doña. Kaya ano po yun magkaiba. Yung So itong KD Rock, sino ang bumili nito? yung pong KD Rock po, meron pong, nung nag-exist na po yung pong property na yon na merong ostrich, merong iba-ibang mga kahayupan na nandoon, meron pong nabili ngayon na maliit na parte ng lupa. Yung nga po yung ngayon na KD Rock. Tapos, Sino po ang bumili nun? ang bumili po nun, si Don Kapulong. Nandun po ako noong pong nabili yung pong KD Rock po ngayon, kung nasaan yung Daniel's Coffee. Ano po yun? Templo ng mga Jehovah's Witnesses. Nandun po ako nung pong magbayad po kami. Kaya nga, ilang bag ng pera yung dala-dala namin eh. Tapos, Hindi po ba ito dinugtong doon sa nabili ng iglesia? hindi po siya pwedeng idugtong kasi ang nagse-separate yung pong barangay road. Hindi po siya maidudugtong. So ang may-ari ng KD Rock talaga, si kuya. Ang may-ari ng KD Rock, saan po nila galing yung pera? Sa kapatiran. Sa abulo yan. Hindi, pwede niya sabihin kasi kinita ko yun bilang media man eh. Mahirap pong patunayan yan kasi meron po siyang property sa La Vista, 1 billion. Most likely, more or less 1 billion pesos ang halaga. Bakit ko po alam yung property, yung La Vista Mansion? I was once there. Tumira po kami doon ng ilang panahon sa La Vista. Kaya alam ko po. Nabili po ba yung La Vista na yun before mamatay si Brad Ellie o buhay pa siya, meron na yun? Buhay pa po siya, inuhulugan po yon kay, ewan ko kung pwede kong banggitin, pero wag na lang. Pero yung pong bahay po na yon, yung property na yon kay Leopoldo Salcedo, yung pwede kong banggitin kasi patay na eh. Yun. Napakalaki po nung property na yon, mas malaki pa sa property ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Kasi ang nakikita ko dito sa ngayon, sabi nga ni Brad Ellie nung nabubuhay pa siya, hindi lang ako magprograma ng ilang buwan, yayaman din ako. Magiging milyonaryo din ako. Magiging trilyonaryo din ako. So ngayon, nakikita ko na wala naman na tayong ganun eh. 'Di ba? Hindi na tayo nagpapalaganap. Yes, wala nang pagpapalaganap na ginagawa, pero continuous yung yung pasok ng pera. Walang labas. Alam mo ba, brother, bago mo yan ituloy yung sasabihin mo, bigyan lang kita ng konting information, brother. Manggagawa kasi ako. So, alam ko yung takbo ng Tsaka,
Hindi ako ordinaryo manggagawa, kasama ako ng royal family. Biruin mo, merong gawain sa lokal ko na dinidistinuhan. Ang magpo-provide ng mga expenses, yung lokal namin, yung mga kapatid. Limbawa, magpi-feeding program kami. Nag-akyat kami ng pera para sa gawain. Tapos, magkakaroon ng gawain sa lokal namin, magre-raise na naman kami. Na ang sabi, pagka po kailangan ninyo, magano kayo, mag-request. Walang dumarating na request. Pagka nakarating na sa central, hindi mo na po pwedeng kunin. Yun yung nangyayari. Ngayon, ang ganda ng mga pinupunto mo. Sabi ni Brad Eli, mag-stop lang ako ng pangangaral sa isang buong taon. Magiging trilyonaryo ako. Totoo yun, mga kapatid. Napakalaki ng perang pumapasok. Biruin nyo po, ilang mga kapatid na ang nag-message sa akin, mga milyonaryo. Nagsipag-exit na eh. Biro mo, isang iyak lang ni Brad Eli, 3 million, 5 million, 10 million. Ilan yun? Kung 100 ang milyonaryo, kwentahin mo na. Sabihin mo ng tag-1 milyon na lang, 100 million. Kung tag-10 million ang binigay nila, magkano na yon? Hindi lang naman 100 ang milyonaryo. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot. Kaya nga po naipundar yung UNTV para hindi na tayo magbayad sa mga TV station. Para meron na tayong sariling istasyon kung saan po pwede na nating maipahayag ang salita ng Diyos na hindi tayo sinisikil, na hindi tayo sinesensor. Bakit ngayon? Yung mismong TV station na pinundar ng iglesia na dapat sana malaya nating maipapahayag ang salita ng Diyos, siya mismo ang nagtanggal ng mga programa. Nasaan na ang itanong mo kay Soriano, wala, tinanggal na. Nasaan Piling-pili yung nilalabas nila. Piling-pili. Piling-pili, bakit? Lahat kasi ng matatamaan siya. Yung mga previous video ni Brad Eli. Pagka ang mga ngaral nagpapayaman sa demonyo yan, ang yaman-yaman na ni Daniel Rason. Tsaka yung ang isang mangangaral na ayaw magpatanong sa demonyo yan. Ayun. Ang nagsabi nun, hindi tayo, brother. Yung uncle niya. Hindi na nga magamit yung yung Lucas 21:13. Oo, bibigyan ko Hindi kayo magamit ng yun. bibig at karunungan na hindi masasalangsang at matutulan nino man. Sa kapatid lang sa'yo lang, Brad Romel, bagsak na siya Ay, hindi naman. Hindi naman. Natutulan Hindi naman. Na lang tayo, kumbaga, naging produkto lang tayo ni Brad Eli na hindi tayo lalamya-lamya. Katulad ng bagong miyembro ngayon ng iglesia na yan. Kasi yung iglesia, yung kinaaniban ngayon ni Kuya Daniel, born again na lang yan sa tingin ko Pero sa totoo lang ito, guys, wag niyong masama, wag niyong na sinasabi ko na hindi kayo maliligtas. May maliligtas diyan. Alam niyo sa totoo lang, ang kaligtasan ng Diyos hindi natin pwedeng bigyan ng hangganan Amen. Sa lahat ng relihiyon may maliligtas diyan. Ay, amen. Sa Iglesia ni Cristo. Kasi biruin mo, halimbawa, sabihin mo na ang paniniwala mo si Kristo tao, hindi ka na maliligtas. Hindi ganoon ang Diyos. Hindi ganoon ang paniniwala mo tao si Kristo, hindi ka na makipagdebate doon. Bayaan mo na si Kristo makipagkilala sa iyo. Sabihin na ni Kristo sa iyo, hindi ako tao, Diyos ako, pero mabait ka, pasok ka. Napakasimple. Hindi dapat gawing complicated ang kaligtasan. Amen. Ang tinitignan dyan yung puso mo. Paano ka tumutulong sa kapwa mo. Ngayon, nabaliwala ba yung mga gawang mabuti ng mga dating kapatid na umexit dyan sa dating daan? Hindi. Kasi ang tinitignan doon, yung puso mo, paano ka tumulong. Kung itinulong mo yun, bukal sa puso mo, kahit walang hiya yung pera mo, may bilang sa Diyos yun. Bigyan kita ng example, brother. Ako napunta ako sa lokal ng Sharjah. Grabe abulo yan doon. Alam mo yan, grabe ang abulo yan sa Middle East. Yes. At grabe ang pananampalataya ng mga tao sa Middle East. Nagkaroon kami doon ng one time, big time. Kilala mo ba si Brad Jan Magaway? Yung maliit na, na nagdadala ng pera doon? Maliit na nagdadala ng pera na nakulong at namatay. Namatay, alam ko yun. Ang alam mo, sumama pa nga loob ko noon
nagkaroon kami ng one-time, big-time na abulo yan, yung buong sweldo mo, iaano mo. Tapos, wag mo nang questionin ng Diyos. Ibigay mo na isang buong sweldo mo. Tapos, alam mo, pagdating doon, naharang daw ng pulis. Kinuha yung mga pera. Nandun po ako, kasama po ako nung naharang kami ng pulis. Nandun po Sabi ako. ko, ang sama sa loob nun, ano? Biruin mo, pinaghirapan mo yon, tapos naharang ng pulis, nakuha lang. Sabi ko, ba't hindi pinagtanggol ng Diyos? Sabi, hindi lang naman, question ko lang Yes. naman, bakit hindi Actually, pinagtanggol ng Diyos yun? Actually, brother, ngayong lately lang nagsisinkin sa akin. We're in this world na nalaman ng mga pulis na meron kaming pera at saka anong pakialam ng mga pulis doon? 'Di ba? Unless otherwise merong talagang kakaibang galaw yung mga kasama namin. Kaya lang hindi eh. Meron nga kaming kasama during that moment na merong nakitang ilang bungkus ng ilang pera na nakita sa bag niya. Sabi ko, nangupit siya. Biro mo ilang tatlo yata 'yon. Nakita doon sa bag niya. Ay, Meron nga, brother, eh. Ituloy ko yung sa Dubai. Alam mo ba doon sa Dubai, bukod doon sa one-time, big-time namin, inutusan pa kami mag-loan. Tago natin sa pangalan 59 ba yon? Si 59. Oo. Inutusan kami mag-loan. O5. Pangalanan ko na, si Brother Resty. Oo nga, O5. Oo, 5. Inutusan mag-loan. E di nag-loan lahat ng mga kapatid na pwede mag-loan. After noon, di tinulong na. Nung nagkaroon na ng singilan, walang pambayad yung mga kapatid. Eh, alam mo naman to, pag di mo mabayaran, kukulong ka ron eh. Kukulong ka. Alam mo, ang utos. Ano Umuwi po? ka na lang ng Pilipinas. Ayun. Biro mo, sinira mo yung buhay ng kapatid. Parang ganito. Okay, wag mong sabihin kasi hindi ka nakapagbigay ng malaking halaga is ka na madamot ka na Hindi yun eh. Ayun, brother. Alam mo, source ka eh. Source. Yes. Kapag binigay mo yung buo, tinanggal mo yung pinagkukuha na ng pera. Eh, paano iba? Unti-unti na lang. Correct. Brother, gusto ko lang Nakapahama ka pa ng tao. Yes, gusto ko lang anuhin yung sinabi mo, ang ganda eh. Sabi ko nga, ang gaganda ng mga sinasabi mo. And very relevant sa mga nangyayari at mapapakinabangan ng mga kapatid. Kagaya nun, biruin ninyo, hindi na kayo nakontento na yung buong sahod, kinuha ninyo, yung buong sahod ng kapatid, di na kayo nakontento doon. Pinag-loan nyo pa. Ngayon, nung nagkagipitan, na walang maipambayad yung mga kapatid. Tingnan nyo po mga kapatid, Brad Romel, kung gaano katitindi ang pananampalataya ng mga kapatid. Yes. Grabe. Pero brother, hindi ko sinisisi si doon, si Brad Ederon, kasi ang gumagawa lang nun si Brad Resty. Meron akong yan, kasi nandun ako naririnig ko lahat. Nandun ako sa mansion sa Brazil. Naririnig ko lahat ang mga nangyayari. Mamaya, ko lang, papasadahan ko lang, brother. Ngayon, noong nagkagipitan na, ang sasabihin ninyo sa mga kapatid, na wala naman kayong ambag noong nag-abroad. Brother, alam mo ang hirap ng pag-a-apply sa abroad. Hindi lang hindi natin nakikita eh. Ang alam lang natin pagka nandyan na sa abroad. Pero hindi nyo alam kung gaano kahirap gumising ng maaga, magbiyahe para pumunta sa mga agency. Pipila sa mga agency para magbigay ng mga resume. OFW kasi ako brother, kaya alam ko yung hirap. Ngayon, noong nandun na, dahil sa pananampalataya, ginamit nila yung salita ng Diyos. Noong nagkagipitan, papauwiin ninyo. Hindi nyo man lang iniisip at naisip na mayroong mga anak na masisira yung kinabukasan, mai-stop, mapipigilan sa kanilang pag-aaral. Mayroong mga family members sila na under medication,
Dahil dyan sa impaktong panukala nyo na yan, nasira yung yung kinabukasan ng mga kapatid na OFW. Ngayon, kung nakinig kayo sa sinasabi ng Biblia, hindi sana mangyayari yan eh. Ano bang utos sa Biblia? Ang sabi ng Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit o kinakailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kaya nga, hindi na nga utos sa bagong tipan yung ikapu eh. Ang utos, magbibigay ayon sa pasya ng puso. Wala nang amount. Biruin ninyo, dig nyo pa yung mga mga Israelita. Dig nyo pa yung mga saserdote na ikapulang naman ang ang utos sa kanilang kukunin. Sa inyo, hindi na kayo naawa doon sa isang buong sahod. Ang ginawa ninyo, kinuha ninyo pati yung kanilang buong ikabubuhay. Sira ang kanilang future. Yes. Ito pa, brother. Masakit sa loob yung brother. Buti na lang ipinaalala mo yung mga Alam mo, brother, maraming mga kapatid dyan sa Middle East. Ayan, nandyan si Sir Duncan. Nasa Middle East yan. Pati yung asawa niya, nag-message nga sa akin nung nakaraan. Ay, bawal pala sabihin. Mapipinpoint sila. Ayun. Closet ba? Closet? Exeter na sila, kaya lang, Okay. silent, ayaw na nila ng magguguluhin pa sila. Actually, meron nga dyan sa Canada eh. Ilang buwan na ngang hindi dumadalo. Canada ba o Australia? Or US? O bahala na sila ngayon. Bahala na sila ngayon. Dinadalaw pa, sinabi na nga, ayaw na namin. Ang kukulit ninyo, pag sinabing ayaw, huwag nyo nang dalawin. Hindi ba kayo, pinagmamalasakit nyo ba yung kaluluwa ng mga kapatid? Kung ang kaluluwa ng mga kapatid ang pinagmamalasakit ninyo, abay magpatanong ka, Brad Daniel. Ayan, si Brad Romel, yun lang naman ang gusto niya. Ayaw mong makipagdebate. O sige, Brad Daniel. O, set aside na natin ang debate. O, dapat, pwede ka pong tanungin. Ako nga, alam mo, may konsepto pa nga ako ng itatitle eh. Kasi di ba, itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ang iniisip ko pa nga, kung may tanong, may rason. Dapat ganun eh. O di ba? Kung may tanong, may rason. Ang problema ngayon, nawawala eh. Tsaka ito pa, brother, di ba ang pinakamabuting kaloob, ito, galing kay Brad Eli to, ang pinakamabuting kaloob ay kunin mo yung pinakamataas. Ano ba yung pinakamataas? Yung pagiging worker. Di ba? Paglilingkod sa kapatiran. Tinitignan ko ngayon, sino ba ang papalit kay kuya? Halimbawa lang hindi ko sinabing sino sa mga anak niya ang tinitrain niya na maging worker o maging gaya niya nung kapanahonan ni Brother Eli? Sabi yun ang pinakamataas eh. Bilang isang magulang, lahat ng anak mo, pag-aralin mo ng ministerial. Gawin mong alalay mo, gawin mong i-train mo na. Di ba? Ito pa, kung yun ang pinakamataas sa lahat, bakit nawala si Sis Luz sa panel? Naku, brother, ang daming palang observation. Kasi yun ang pinakamataas eh. Ngayon, sa tingin mo, kung buhay si Brad Eli, aalis ba si Sis Luz doon? Hindi. Actually, hindi naman siya umalis eh. Inalis siya. Ayun nga, ibig sabihin, may something. Yes. Yes, merong something. Meron? Bakit? Brad Romel? Ano yung something? Ano nga ba yun? Makichismis. Hindi mo kasi pwedeng maging yes man si Ate Luz. Yes. Si Ate Luz kasi transparent siya. Pinili niya magtanim na lang kaysa maging yes man. Di ba? Pa-vlog-vlog na nga lang eh. Mabuti pa yun, hindi siya nagkakasala. Pareho kami ng paniniwala. Ayoko maging yes man kasi niloloko mo yung sarili mo. Actually, brother, hindi lang sa panel tinanggal si Ate Luz. Tinanggal din siya as a principal sa La Verdad.